Hey guys! Welcome back to another Plantzilla video! Sobrang tagal na simula nung last upload namin and I'm back just proving our existence. Nandito pa rin naman kami pero busy lang talaga. And right now nandito kami sa Island City Mall. Usong-uso pa rin yung mga expos dito. Hindi nga lang palagi pero pag may nadadaanan naman kami talagang nagsa-stop over kami para makita yung mga plants. Ito yung mga variegated ant falls. Alam nyo ba yung presyo nila? Ang layo sa presyo noon. Parang sobrang affordable na and pwede nang pang-gift sa mga friends nyo. Itong ganito kaganda ng mga ant fall. Gusto ko sanang bumili kaso wala sa budget eh. Pero ang gaganda talaga and maa-afford nyo na. Dati kahit sprout pa lang, parang 150. Tapos ngayon, yung mga malalaki meron ng 400 to 800. Eto, tingnan nyo tong variegated na to. Napakaganda. Meron kaming ganito, malaki na. Gift din yun sa amin. Sobrang dami na ng mga affordable ngayon guys. Itong malalaki less than 1,000 na lang. Pero sobrang buhay na buhay na. Hindi lang basta-basta top cut. Pero more on ant falls yung mga binibenta dito sa side na to. Iba-iba rin naman yung klase tapos marami pa rin yung mga naka-display na ibang halaman. Katulad nito, 'di ba? Ang gaganda ng kulay. Bromeliad ba yung tawag sa mga ganito? Hindi ko na alam hindi ko ma-remember talaga. Ayan, yung Crystal Hope, sobrang ganda pa rin. Crystal Hope ba to? Sobrang ganda. Tapos kita mo yung mga homa, Ang gaganda ng kulay, mga variegated. Ayan, may mga radicans, meron ding mga ferns, mga strawberry shake. Sobrang dami guys. Pero kayo, kung marunong kayong mag-maintain ng mga ganito, talagang nananatili yung kulay, yung variegation. Pero sad to say, katagalan, bumabalik talaga yung pagka-green niya. And I feel very sad din sa mga anthuriums na mga namumulaklak guys. Katagalan, talagang hindi ko alam kung nasa process of acclimation pa ba siya. Pero katagalan talaga, parang nauubos yung mga dahon. Tapos hindi na ganun kaganda yung flower if ever na namumulaklak ulit. So I feel like I get scammed. Pero okay lang, at least alam ko na dapat iwasan yan. May mga peace lily pa rin parang binibenta dito. Pero okay lang. Yung mga ganyan sobrang ganda niyan kapag hitik na hitik sa flowers. Pero in the long run, kapag hindi pa okay dito sa climate na meron tayo, ayan, pumapangit talaga. Sorry to say that. Ayan, may Birkin. Tapos meron ding iba't ibang klase ng mga aglonemas. Meron pa din namang mga fiddle leaf. Tapos, ayan, sobrang dami pa din ganito. Yung mga indoor na succulents, pwede nyo ilagay sa loob ng bahay or sa office if ever interested kayo. Tapos may mga roses na iba't iba yung kulay. In full bloom na sila, pero hindi ako sure kapag bumili ako ng ganyan kung magta-thrive ba dun sa amin or namumulaklak pa rin ba. Kasi feeling ko namumulaklak lang sila kapag binibenta, tapos pag binibili mo na pumapangit. I'm so sorry. Na-relate nyo? Ewan ko sa mga nakabili pero meron talagang magagaling mag-alaga, talagang dumadami yung flowers. Pero ako sa mga flowering plants, hindi kami masyadong okay dyan. So, dito na lang kami sa ornamentals, yung mga hindi namumulaklak. Okay itong mga aglonema Kaso, problema ko lang din talaga kasi may mga uod na ewan ko bakit paborito talaga sila. Anyway, may mga crotons, meron pa din mga sansevierias, ayan yung mga iisa lang yung dahon. So, iba't iba yung mga naka-display dito guys. And kapag pumasyal ka and you're really a plant lover, talagang mag-e-enjoy ka. Kita mo naman itong tetrasperma Tama ba? Parang ito yung tawag nung, meron kasi kaming ganito before, kaso inuuod siya or parang kinakain ng mga higad. Kaya medyo nilayo-layo ko na dito sa loob ng bakuran, inilabas ko na. Pero dumadami talaga, pero ang ganda ng kulay, 'di ba? Parang mga low-key monsteras. So dati kasi hindi naman talaga afford yung monsteras. And up until now, hindi ko afford yung mga albo na monstera. So yun yung mga nandito sa amin, yung kulay yellow, tapos may variegations na white. Ganda-ganda pa rin ako. Yung ganito, Florida Beauty, meron pa rin naman kami, thankfully. At saka ang ganda ng variegation, just like this one. Tapos guys, dito talaga ako sumasaya kasi I'm into bougainvilleas. Hindi nga lang marami. Ewan ko paano makapag-collect ng mga ganyan. Mahal na din yung mga ganyan guys, yung mga grafted. Pero sobrang gandang tingnan ng mga namumulaklak kasi hindi sila sensitive. Tapos kahit mainit, nagto-thrive sila, namumulaklak pa rin.
I think yung mga yellow-yellow na yan, mga crotons yan. Ayun talagang mapapalingon ka sa iba't ibang kulay ng bougainvilleas na narito. Kasi sobrang bushy na tingnan, tapos ang daming iba't ibang kulay. Like in one pot, marami sila. Merong triangularis of Ficus triangularis. Tsaka yung African talisay, guys, sana makabili ako ng ganyan one day. Tapos yan yung croton, galing Thailand ata yan. Meron kaming ganyan, kaso inuuo din yan. Kaya nasa labas kasi parang lumilipat kasi sa ibang halaman kaya mas maganda na nilalayo-layo. Yun ang ganda ng mga African talisay. Ang ganda kasi ng ganyan kapag tinatanim sa lupa, lumalaki, lumalapad siya. Merong ganyan yung neighbor namin na sobrang ganda. Hindi nga lang variegated but the way it grew up, talagang sobrang gandang-ganda and nakakaingit tingnan. So, gusto ko sana magkaroon ng ganyan. Ito mga ganito, ang ganda, healthy. Tapos, marami pang ganito dito. Kasi nakapagtanong kami, 2,000 to 3,500, ganun pa din kamahal. Parang, my God, hindi pa nakaka-recover sa mga presyuhan ng pandemic or mura-mura na yan sa ganyang estado. Anyway, pati yung mga lucky bamboos, guys, nandito pa rin. Usually kasi naka-display yung mga ganyan kapag pa-Chinese New Year or pa-New Year. Pero kahit ngayon, nandito yan naka-display katabi nito mga succulents. Ayan, yung mga indoors. Kasi yung mga ganun, guys, meron ngang nagbigay ng mga lucky bamboos tapos ginawang souvenirs. So magaganda kasi live plants and tumutubo talaga sila. Kahit walang soil, water lang. Although sinisip-sip nila yung water, kailangan mo lang magdagdag ng water from time to time para hindi talaga matuyo. Tumutubo po yan talaga. Pero ewan ko kung ako lang, itong mga succulents na ganito, ilang beses na akong nagkaroon ng mga ganyan. Maraming nagbibigay, yung iba nakabili din ako. Tapos sinusubukan kong ilagay sa office table. Pero guys, hindi ako nabubuhayan ng ganyan. Ewan ko, baka sinisip-sip niya yung stress. Pero namamatay talaga. Hindi ko alam paano alagaan kasi mas maganda yan ilagay talaga sa mga table. Yung nagbibigay ng oxygen, yan ba yun? Pero gustong-gusto ko magkaroon ng ganyan. Hindi nga lang ako nabubuhayin. Kayo ba? Okay lang ba sa inyo yung mga ganyan? Ayun naka-layer pa. Tapos meron pang iba't ibang kulay. Ewan ko yung mga maliliit para mga golden barrels. Pero mga cutesy, guys. Namiss ko yung mga ganito ng mga pandemic times. Every time na merong expo, nagpupunta kami. Nako, doon talaga kami nabubudol and wala masyadong ipon kasi napupunta sa plants. Alam ko sobrang marami yung mga adik na adik sa plants noong mga time na yon. Merong iba na sumasabay lang sa uso pero meron pa rin namang hanggang ngayon nagmamahal pa rin ng mga plants, bumibili pa rin, hindi nga lang ganun kadami or ganun kagrabe nung pandemic times. Alam ko maraming nakaka-relate kasi kami ngayon na sobrang busy na hindi na namin talagang palaging naaalagaan. Pero I'm still happy na merong mga plants na nananatili sa bahay, still thriving and gumaganda pa rin without requiring too much maintenance from us. Sobrang busy na talaga, guys, and wala kaming masyadong time. Although, chinecheck pa rin naman namin, of course. Ayan, ang ganda ng mga zipper fern or cobra fern. Meron kami ganito, lumalaki na rin. Ayaw lang talaga nito yung mga na-expose sa sun kasi talagang nauubos yung dahon niya. So, since I already learned about that, kinip ko na dun siya sa pinakailalim para maging okay. Anyway guys, I can't help but notice itong gawa ng mga small business entrepreneurs na ideas out of plants and flowers usong-uso binibigay kapag Valentine's Day or even Teacher's Day. Nakakatawa kasi income generating na din yung mga hobby na ganito, hindi lang basta-basta pagtatanim. So I'm glad to see all of them today and thank you so much for watching, guys. I hope to see you around next time. Bye!